Hindi naman niya alam na anak mo to, di ba? Tsaka, hindi niya kailangan malaman yon. Isipin mo magandang buhay na makukuha mo kapag nabuntis ka ni Nikolai. O tapos dinala ka niya sa ibang bansa. Doon ka sa lalaking kaya kang pakasalan. Tapos mabibigyan ka pa ng magandang buhay. Hayaan mo tong anak mo na to. Ang sabi ko sa'yo, pwede akong yung mag-alaga sa kanya, di ba? Kaya gawan natin to ng paraan. Pwedeng sabihin mo na anak to ng pinsan mo. Tapos ipapaampon sa'yo. O hindi naman nakaregister tong anak mo. Hindi nyo nga maasikaso yung birth certificate niya. Mapepeke natin yon. Pwede mo pa makasama ang anak mo. Magpanggap ka lang na ampon mo. Wala pa naman alam tong bata na to eh. Hindi niya pa maalala tong ganito. Paano naman po si James, ma? Bakit mo ba laging iniisip yung inutil na lalaki na yon? Huwag kang tanga. Sinasabi ko na sa'yo na hindi ka mapapakain ng pagmamahal na yan. Tsaka hindi mo na mahal yun si James. Kasi nga, sumasama ka na sa ibang lalaki. Parang sanay ka nalang naandyan siya. Hanggat hindi pa kayo kasal, wag na wag kang papayag na hahawakan ka niya sa leeg. May anak lang kayo, pero hanggat bata ka pa, piliin mo yung mas magandang buhay. Sumama ka sa kanu mo, tapos bumuo ka ng mas maayos na buhay kasama siya. Mamahalin mo rin naman yon. Ang mahalaga rito, may magiging pera ka, may magiging pera din ako. Pagod na ako maging mahirap lang tayo, ha? Ikaw lang ang anak ko, ikaw lang ang pag-asa ko. Minsan, kung sino pa ang dapat dumisiplina sa anak, siya pa ang nagiging konsentidor. Ganon si Jeng, dahil may napapala siya sa pagkukonsinti sa anak. Hindi na niya ito itinatama. Pero sadyang lahat ng desisyon at gawa ng bawat tao ay may kapalit. Ano kaya ang kahahantungan at parusa ng isang konsentidor na ina? Bukas daw ang schedule para sa inject. Agahan mo nilang bukas, ha? Sasamahan naman kita. Ako na lang din muna ang mag-aalaga sa anak mo. Magkikita nga kami bukas ni Nikolai. Nagpapabili kasi ako sa kanya ng bagong cellphone. Sabi niya, sige raw. Pagka-uwi natin galing ng center, punta na ako doon. May sinasabi siyang ibibili niya raw sa akin eh. Parang hinihintay niya lang na makuha ata. Hindi ko lang alam kung ano yun, pero feeling ko mahal yun. Hindi naman kasi yun bumibili ng mumurahin. Talaga? Akin na lang yung cellphone mo na yan, ha? Ayoko na nitong luma the keypad na cellphone. Parang ginagamit na lang to nung sa tumbang preso. Bibilhan ka nga rin daw niya. Sana magbigay ng pera sa akin yun, no? Pero kapag nagkikita kami noon, lagi naman talaga siyang nagbibigay sa akin. Oo nga, para bigyan mo rin ako. Buti na lang at galante ang kanuna yun, ano? Nagbibigay ng lahat ng gusto mo. Buti na lang talaga hindi ka pa nagpapakasal doon sa walang kwenta mong asawa. Kung wala lang kayong anak nun naghiwalay na kayo. Pero pwede mo naman yung hiwalayan. Ako na lang mag-aalaga sa apo ko, tapos magpakasal ka na doon sa kanuna yon. Hindi ko pa naman sinasabi sa kanya na may anak na ako. Sabi ko sa kanya na wala pa akong anak eh. Gusto niya kasi na magkaroon na kami ng anak. Ayaw niya raw yung may anak na babae kasi parang gusto niya siya lang ang magkakaroon ng anak doon. Ewan ko, yun kasing kwento niya sa akin. Yung ex niya raw na Pinay. Nalaman niyang may anak na pala nung dinalaw niya rito. Kaya ayun, hindi niya tinanggap. Kaya ako, hindi ko sinabi sa kanya. Hindi rin naman kasi halata sa akin na nanganak na ako eh. Huwag mo na lang sabihin sa kanya. Kaya ko na maalagaan yung anak mo. Basta magpapadala ka lang palagi sa akin ng pera. Basta sumama ka na sa kanya, ha? Siya yung asawahin mo dahil mas bagay kayo. Mas bagay sa'yo maging mayaman at hindi yung magtitiis ka at papangit ka dahil sa mahirap ang asawa mo. Hindi ko pa alam, ma. Alam mo naman na mahal ko si James. Ginagawa ko lang din po to dahil sa pangangailangan, di ba? Nanghihinayang kasi ako sa maibibigay sa akin ni Nikolai. Pero kung tatanungin niyo po ako, si James po talaga ang mahal ko. Sus! Tigilan mo ngayong pagmamahal na yan. Hindi ka nga mapakain ng maayos ng lalaki na yon. Buti nga pinakilala ko pa sa'yo yung kanuna yon eh. Paano? Nagpapahanap kasi yun ng aasawahin niya na Pilipina. Mayaman yun eh. Kaya sabi ko may kakilala ako. Huwag mo na kasing isipin yung asawa mo.
Sa kama lang siguro magaling yon, pero hindi sa buhay. Ayoko naman na habang buhay kayong mahirap Yung anak nga ni Weng, ayun, kasal na sa Kano, nasa ibang bansa na. Ang daming perang ibinibigay sa kanila Kaya nga nakapagpatayo na sila ng bahay, tapos nakabili na sila ng kotse. Gusto ko na ganun din Dito sa asawa mo, ay, karag na motor na lang, hindi pa mabili. Gusto ko rin naman ng pera, Ma. Pero kapag kasi kasal na agad yung gusto ni Nikolai, hindi ko naman kaya ibigay yun. Kapag pumunta ako ng ibang bansa, malalayo rin ako sa anak ko. Huwag mo na kasing isipin yon. Hindi naman malalaman ng anak mo na iniwan mo siya para sa ibang lalaki. Hayaan mo siya. Lalaki rin naman yung bata na yun Tigas kasi ng ulo mo. Ang sabi ko sa'yo noon na huwag kang makipag-live-in. O tapos huwag kang magpapabuntis sa mahirap na lalaki na yon. Mahal ko kasi si James, Ma. Ang anak namin, bunga yon ng pagmamahal. Mahal mo. O tingnan mo ngayon, naghihirap kayo. Kung wala sana kayong anak, mas magandang buhay mo. May pera ka sana. Pwede pa naman ngayon dahil bata ka pa naman. Gusto ka pa ni Nikolai. May chance pa yan na maging mayaman ka. Pabayaan mo yung James na yan. Kung gusto mo, ibigay mo sa kanya yung anak ninyo. Maghanap siya ng bagong asawa niya at tatanggapin yung bata. Basta kapag nasa ibang bansa ka na, kunin mo rin ako Kung may papato lang sana na kanu sa akin papatusin ko talaga. Kung ganyang edad ako sa'yo, hindi sana ako magiging tanga sa pagmamahal. Kung alam ko lang din noon, iniwan kong tatay mo, tapos sumama ako sa Kano na nagkakagusto sa akin. 2 taon nang nagsasama sina Maricar at James at may 1 taong gulang silang anak. At ilang buwan na ring magkakilala sina Maricar at Nikolai, ang Kano na pinakilala sa kanya ng ina. Sa tuwing magkikita sila ay may nangyayari sa kanila. Kapalit naman nun ang pagbibigay sa kanya ng malaking halaga ng pera. Ang pera na yon ay kinukuha lahat ni Jeng at sinasabi niyang itinatabi niya lang para sa kinabukasan ni Maricar. Para kung maisipan niyang makipaghiwalay sa kinakasama, may magagamit siyang pera. Pero ang totoo nun, malaking parte na ng pera ang nagagastos ni Jeng dahil sa kanyang pagsusugal. Isang araw, wala si Maricar. Naiwan kay Jeng ang bata. Sakto naman na umuwi ng tanghali si James. Ma, wala po si Maricar. Saan po siya nagpunta? Di ko po kasi matawagan Di naman po siya nagsabi sa akin na aalis siya. Bakit inaalala mo pa? Tataka lang po ako kasi hindi po siya nagsabi. Akala ko nga po nandito siya sa inyo. Kasi wala naman po siyang ibang pupuntahan Wala ka nang pakialam kung saan nagpupunta ang anak ko Dumidilihin siya yun ng pera dahil wala nang pambili ng gatas tong anak ninyo. Buti sana kung may naiuuwi kang malaking pera. Kaso kahit pangkain mo hindi pa sapat yung pera mo. Bumuo ng pamilya, hindi naman palang kayang buhayin. Kung hindi lang talaga tanga ang anak ko, nabulag niya sa pagmamahal na yan. May isa pa po akong papasukan na trabaho, Ma. Siguro kasya na yun para sa pamilya namin. Saka nag-iipon po ako. Kaya naman po yan basta po may sipag at tiyaga. Kasya? Kahit kailan hindi yun kakasya sa inyo. Kawawa sa yung anak ko Nagbumukang timawa. Buti sana kung ikaw na lang yung nagmukhang mahirap. Sana naman wag lumaki tong apo ko na sa ganitong bahay lumaki. Parang mas maganda pa yung bahay ng aso. Pasensya na po kayo, Ma. Sinisikap ko naman po na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ginagawa ko naman po ang lahat na makakaya ko. Saka hindi po ako susuko hanggat hindi po kami nakakaangat sa buhay. Hindi mo kaya yon dahil wala ka namang pinag-aralan, di ba? Ano bang natapos? Grade 6? Anong tingin mo magiging trabaho mo? Bukod sa pangangalakal at pagsama-sama dyan sa construction site. Wala na, di ba? Pasok na po ulit ako sa trabaho ko, Ma. Oo, magpakabilad ka dyan sa arawan. Maging mabaho ka, kasing amoy ng simento. Ang pangit mo naman. Ewan ko anong nagustuhan ng anak ko sa'yo. Kapag kabataan talaga, tanga sa pag-ibig. Kung sana nakinig lang sa akin tong anak ko sana maayos ng lalaking napangasawa. Hindi gaya mo. Kaso wala. Mas inuna kang intindihin ng anak ko.
Ang daming masasakit na salita ang laging naririnig ni James sa kanyang biyenan pero hindi siya nagsasalita. Hindi niya ito sinasagot o kaya ay kinokontra. Laging ipinagdidiinan sa kanya na mahirap lang siya at walang pangarap sa buhay. Ilang araw pa ang lumipas, may bagong cellphone si Maricar. Nung umuwi siya, tuwang-tuwa pa siya na ipakita sa ina ang 2 cellphone na bili ni Nikolai. iPhone to, diba? Halay, ganito yung gusto ko. Nakikita ko to kay Maring Weng. Bigay ng asawa ng anak niya. Ang ganda ng camera nito, diba? Pinagyayabang nga niya na mahal daw yung ganito tapos mayayaman lang ang meron nito. Wow, kaya gustong-gusto ko si Nikolai kasi alam na alam niya kung anong kailangan natin. Tsaka, hindi siya nagdadalawang isip na ibigay ang best para sa'yo. iPhone 6s ata tawag dyan. Hindi ko alam, pero sabi ni Nikolai, bagong labas daw ngayong 2016. Ang ganda nga may Facebook daw yan. Hindi ko na maalala ang password ko pero ginawan ako ng bago ni Nikolai. Tinuruan niya rin ako kung paano ko yan gagamitin. May mga sinabi siya na hindi ko maintindihan. Medyo magulo kasi ang iPhone, kaya hindi pa rin ako sanay gamitin Pero sabi niya, mas magandang araw yan, tapos mukhang pangmayaman. Ako wala akong Facebook. Paano yun? Hindi ko alam paano gumawa nun. Pwede ko dun makausap tita mo kahit nasa ibang bansa, ano? Yung sinasabi sa akin gawin ko, kako wala naman akong cellphone. Alangan naman lagi akong nasa computer shop. Sino ka ako mag-aalaga ng apo ko? Pagawa ka na lang kay Jonathan. Di ba may computer shop sila? Marunong ata siyang gumawa, tapos tandaan mo na lang yung password mo. Palitan mo na lang kung sakali. Pero marunong yon. Siyang gumawa ng Facebook ko dati Ang alam ko, Yahoo ang ginamit niyang panggawa sa akin. Kaso nakalimutan ko rin ang password, kaya hindi na namin mabuksan. Pwede ko na makausap si na Tita Madet mo rito? Pwede to pantawag sa Australia? Pwede ata sa Facebook. Gawa ka muna ng Facebook mo. Madali lang yun. Bayaran mo na lang si Jonathan. Ay, sige, mamaya. Maiinggit na naman sa akin ng mga kumari ko. Mga inggitera pa naman ang mga yon. Wala silang cellphone Tapos ako yayamanin naka-iPhone pa ako. Ang galante talaga niya ni Nikolai. Kaya kapag inaya ka niya magpakasal ka na ha? Kaso paano kapag nakita ni James tong cellphone ko? Baka naman magtaka yun bigla. Itanong niya paano ako nagkaroon nito, di ba? Mahal tong ganito kasi ma. Malamang hindi ko kayang bumili. Kunwari bigay ng tita mo. O bakit? Namimigay naman ng cellphone si tita mo, di ba? Ako nang bahala. Kunwari aabot ko sa'yo to bukas, tapos sasabihin ko bigay ni tita mo. Sus, bobo naman yung asawa mo. Hindi niya alam yan. Baka nga hindi yun marunong gumamit ng iPhone. Paano? Mahirap lang silang pamilya. Ay sige, ikaw na lang magbigay sa akin ha. Kunwari hindi ko alam, ganun. Magugulat na lang ako kasi may iPhone ako. May pera bang bigay si Nikolai? Baka naman. Nag-alaga ako ng anak mo ha? Ang kulit niyan kanina. Sumakit pang braso ko. May bigay siya pero 3,000 lang kasi nagbigay siya ng iPhone Sa susunod na lang ako hihingi ng pera sa kanya kapag nagkita ulit kami. 2K akin, 1K iyo? Wala ka namang ibang pagkakagastusan. Hingian mo ng pera yung asawa-asawahan mo. Aba, ang kapal ng mukha nun kung hindi siya magbibigay ng para sa inyo ng anak mo. Sige, ito ng 2K mo. Hawakan ko ng pera ko para may pambili akong pagkain bukas. Hindi ako lalabas, walang pasok si James Baka mamaya, hanapin na naman ako nun. Magpaalam ka sa kanya ha. Pwede mo namang sabihin na mamasukan ka ng kasambahay o kaya yaya. Hindi ka naman pipigilan nun. Kapag pinigilan ka, yari sa akin yan. Ratratin ko yun ang daldal ko. Papamukha ko talaga sa kanya na hindi niya kayo kayang sustentuhan, kaya wag siya maarte. Ay, tignan mo, ang tagal nyo na, ni hindi ka mabilhan ng cellphone. Bumili nga, yung tiguan kay na China phone sa labas. Hindi pa maka-install ng laro. Tapos ang hirap pang pindutin. Mamaya pa naman yun uuwi. Pera muna ako ng iPhone ko. Tingnan ko kung anong pwede kong gawin dito. Mag-picture ako para makita ko kung malinaw talaga. Ganito yung cellphone ni Chuchay Lagi niya pinapakita sa salamin. Tuwang-tuwa ang mag-ina
Panay sila kuha ng litrato, pati na rin ang anak ni Maricar ay kinukuhanan niya ng litrato. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Umuwi si James, pagod na pagod. Umuwi muna siya saglit bago siya nag-asikaso ng makakain nila. Hindi kasi nagluto si Maricar pero kumain na sila ng dala niyang pagkain kanina. Galing iyon kay Nicolay. Nung mapatulog na niya ang bata, pumunta ng kusina si Maricar. Nakabili na ako ng gatas ni baby. Pasensya ka na talaga ah. Bukas pa yung sahod ko eh. Pero hindi ko pa alam kung magkano yun. Naghahanap nga ako ng pwede kong pasukan. Yung kahit paano malaki yung kikitain ko. Hayaan mo na. May napapasukan naman ako. Hanggat may trabaho ako, may papantulong ako dito sa bahay. Ano bang trabaho mo? Hindi ko alam na may trabaho ka pala. Kahit ano. Minsan labandera ako. Minsan tagalinis ng bahay o kaya nag-aalaga ng anak ng iba. Kailangan ko kasi magtrabaho. Dahil kailangan ng anak natin ng pera. Buti nga, napapakiusapan ko pa si mama na alagaan ng anak natin. Hayaan mo, kapag sinwerte ako, baka makakuha ako ng mas magandang trabaho, di ba? Para kahit paano dito ka na lang sa bahay. Tapos mag-aalaga ka na lang sa anak natin. Mahirap naman yung ganun, be. Kasi paano kapag lumaki na yung anak natin, di ba? Gusto ko nga sana mapagawa tong bahay natin eh. May sasamahan nga akong trabaho, pero 7 days kami doon. Bale, maglilinis kami ng hotel. Malaki yung sahod doon, kaya pwede tayo magpabubong. Malapit na magtag-ulan, kailangan natin mapaayos ang bubong natin. Ayoko naman yung lahat na lang ng parte, may tulo. Ang tagal naman yan. Si mama mag-aalaga kay baby. Hindi ko kasi kaya mag-alaga eh. Alam mo naman na maghapon ako nasa trabaho, di ba? Oo, nakausap ko naman na si mama. Ang sabi ko sa kanya, nababayaran ko na lang siya kapag nakauwi na ako. Okay lang naman daw sa kanya, basta may gatas si baby bago iwan sa kanya. Wala kasi siyang trabaho, di ba? O sige, ako na lang ang gagawa ng paraan dun. Tapos, bibili na lang ako ng diaper. Tapos pagkakasyahin ko na lang yung pera ko para makabili ng grocery ni mama. Para may pangkain naman siya. Ako naman siguro kahit na toyo at mantika na lang ulam ko. Pwede na sa akin yun. Bili ka na lang ng sardinas o kaya ng noodles. Kailangan mo kumain ng maayos. Sa construction ka pa naman nagtatrabaho. Okay na yun, may pagkain naman dun eh. Nagdadala yung may-ari. Anniversary pala natin ngayon. May regalo ako sa'yo. Sandali lang tapusin ko lang itong kinakain ko. Ano na naman binili mo? Alam mo na ngang wala na tayong pera, di ba? Sana hindi ka na bumibili ng kung ano-ano. O kaya, itabi mo na lang yan para kung sakali na bigla ang kailanganin natin ng pera. Inipon ko naman yun, be. Saka matagal ko na kasing gustong ibili ka ng ganun eh. Para na rin pasalamat ko sa pagmamahal mo at sa sakripisyo mo sa pamilya natin, di ba? Minsan lang naman yun eh. Tara, nasa kwarto yun. Ginabi ko dun sa isa kong bag. Buti na lang hindi mo hinakita. Akala ko nga mahalungkat mo yun eh. Pero mukhang hindi ka pa naglilinis sa mga gamit natin kaya hindi mo napansin. Ano ba kasi yun? Teka lang, ito na nga oh. O ito na, buksan mo dali. Matutuwa ka dyan. Pagkain ba to? Chocolate, ganon? Hindi, buksan mo para makita mo. Magagamit ba natin to dito sa bahay? Pwede rin pero mas magagamit mo yan. Matagal mo nang gusto magkaroon ng ganyan eh. Sige na, buksan mo na. Ano to? Cellphone? Oo, pasensya ka na kung SKK lang muna ang nabili ko sa'yo. Sabi sa akin pwede raw dyan mag-Facebook tapos may mga laro din dyan. Hindi nga lang ganun kaganda ang camera pero pwede na rin. Malinaw naman siya kahit papano eh. Yung mura lang binili ko. Sa mall ko binili yan, hindi yung doon sa labas. Kasi baka masira lang din agad eh. Tapos bumili na rin ako ng case. Case ba tawag dyan? Basta yun ang sabi ng nagbebenta sa akin eh. Maganda yan. Sana nagustuhan mo. Happy anniversary, be. Hindi pa nakakapagsalita si Maricar nang biglang dumating ang kanyang ina. Nagmamadali ito at tuwang-tuwa sa gusto niyang ipakita sa anak. Ibibigay niya kasi ang iPhone dahil yon ang usapan nilang dalawa para magamit na rin ni Maricar. Nak, ito na oh.
Galing ako kay Tita mo, Bel. Ayan, nagbigay siya ng iPhone sa lahat. Pati nga mga pinsan mo meron din. Nakauto pa nga ako ng isa sa akin. Ang ganda niyan. Latest na iPhone niyan. Mahal yan. O ano yan? Bakit may hawak kang cellphone? Anong brand yan? SKK? Ano ba naman yan? Pamato lang yung ganyang klase na cellphone eh. Sino nagbigay sa'yo niyan? Regalo ko po sa kanya ngayong anniversary namin. Ay sus, kaya naman pala. Iyon na lang yan. May iPhone na ang anak mo. Oh, may iPhone ng anak ko. Mamahalin at mas maganda pa. Hindi gaya niyang SKK na yan. Ang pangit. Pag mahirap. Sa ilang bagay ang ganyan ano. Huwag mo ngang hawakan yan anak. O itong gabitin mo. Mas maganda ang camera nito. Sige be, yan na lang iPhone. Pangarap po magkaroon ng ganyan, di ba? Ang mahal kasi niyan hindi ko kayang bumili. Sakto, pasira na rin kasi tong cellphone ko. Ako na lang ang gagamit nitong binili ko. May Facebook to kaso wala naman akong Facebook. Siguro, papagawa na lang ako sa katrabaho ko. Ang ganda niyan. Aba, maganda talaga yan ano. Huwag mong ipapahawak kung kani-kanino yan at mahal yung iPhone. Tingnan mo na, ang ganda niyan. Chat mo na lang ang tita mo, magpasalamat ka at nabigyan ka niya ng iPhone. Hindi pinapakita ni James ang sakit sa kanyang dibdib. Ramdam niya kasi na gusto talaga ng asawa niya ang iPhone kaysa sa cellphone na bigay niya. Hindi naman niya pinilit ang asawa niya dahil gusto niya rin naman na magkaroon ito ng mas magandang gamit. Siya na lang din ang gumamit ng binili niya. Hanggang sa isang araw, may nakarating na balita kay James. Para daw nakita nila ang kanyang asawa na may kasamang kano. Pagka-uwi niya sa bahay nila, wala si Maricar. Wala rin ang anak nila, kaya nagpunta siya sa bahay ng kanyang biyenan. Ma, nakita niyo po si Maricar? Bakit mo ba laging hinahanap ang anak ko? Alam mo na ngang may trabaho siya, di ba? Ano bang inaakala mo sa anak ko, ha? Nanlalalaki siya? Hindi naman sana yun mahihirapan kung may trabaho kang mas maayos. Baka naman pinaghihinalaan mong anak ko. Dahil ikaw mismo ay may ginagawang masama. Kapal naman talaga ng mukha mo, ano? Hindi naman po yan ang sinasabi ko, ma. Nagtatanong lang po ako kung nakita niyo po si Maricar. Hindi ko po kasi alam kung saan po siya nagtatrabaho. Basta sa kahit saan dyan, huwag mo na itanong. Opo, sige po. Pasensya na po talaga, ma. Umalis ka na rito. Naaalibad ba rin ako kapag nakikita kita? Bumalik sa trabaho niya si James. Gabi na nung natapos siya sa pagtatrabaho pero wala pa rin ang kanyang asawa. Nakatanggap siya ng mensahe na hindi ito makakauwi dahil ang dami niyang tinatapos na trabaho. Ang anak raw nila ay aalagaan na lang muna ng kanyang ina. Umaga na nung nakauwi si Maricar pero pagod na pagod ito. Okay ka lang ba, be? Inaantok na ako. Gusto ko na matulog. Bakit parang di ka makalakad na maayos? Natapilok kasi ako kagabi kaya hindi ko masyadong maigalaw ang paa ko. Pero okay na ako. Nagpahilot na ako dun sa kasama ko. Sige, maghahanda na lang ako ng pagkain mo. Papasok na kasi ako Hindi na. Kumain na ako kanina. Ikaw na lang ang kumain. Tapos ingat ka na lang ha. Magpapahinga na ako Pagod na talaga ako. Ang akala ni James, pagod ang asawa sa trabaho niya. Pero iba ang dahilan ng pagkapagod nito. Dahil ito sa nangyari sa kanila ni Nikolai. Pabalik na kasi ng ibang bansa ang lalaki ni Maricar, kaya sinulit nito ang mga sandali na magkasama sila. Noong tanghali, sakalang nagising si Maricar. Dumating ang kanyang ina, kasama ang anak niyang tulog na. Oh, ano nangyari? Ang sakit ng katawan ko. Grabe naman yung si Nikolai. Parang gigil na gigil. Gusto na nga raw niyang mabuntis ako para daw pagbalik niya may anak na kaming dalawa. Tapos, sa kanya ipapaasikaso yung kasal namin. Tapos ayun, aalis na kami papuntang ibang bansa. Magpabuntis ka na sa kanya, ha? Huwag ka na magpapa-inject, ha? Huwag ka na rin mag-pills. Sa susunod na balik niya rito, dapat buntis ka na. Ang bata pa ng anak ko, ma. Hindi naman niya malalaman na anak mo to, di ba?
Tsaka hindi na niya kailangan malaman yon. Isipin mong magandang buhay na makukuha mo kapag nabuntis ka ni Nikolai. Tapos, dinala ka niya sa ibang bansa. O, doon ka sa lalaking kaya kang pakasalan. Tapos, mabibigyan ka pa ng magandang buhay. Hayaan mo tong anak mo na to. Ang sabi ko sa'yo, pwedeng akong mag-alaga sa kanya, di ba? O kaya, gawa natin to ng paraan. Pwedeng sabihin mo na anak to ng pinsan mo, tapos ipapaampon sa'yo. Hindi naman nakaregister tong anak mo. Hindi nyo nga maasikaso yung birth certificate niya. Mapipeke pa natin yon. Pwede mo pa makasamang anak mo. Magpanggap na lang na ampon mo. Wala pa namang alam tong bata na to eh. Hindi niya pa maaalala itong ganito. Paano naman po si James, ma? Bakit mo laging iniisip yung inutil na lalaking yon? Huwag tangang-tanga. Sinasabi ko na sa'yo na hindi ka mapapakain ng pagmamahal na yan. Tsaka hindi mo na mahal yung si James. Kasi nga, sumasama ka na sa ibang lalaki. Parang sanay ka na lang na andyan siya. Hanggat hindi pa kayo kasal, wag kang papayag na hahawakan ka niya sa leeg. May anak lang kayo, pero hanggat bata ka pa, piliin mo yung mas magandang buhay. Sumama ka sa kanu mo, tapos bumuo ka ng mas maayos na buhay kasama siya. Mamahalin mo rin naman yon. Ang mahalaga rito, may magiging pera ka. May magiging pera din ako. Pagod na akong maging mahirap lang tayo. Ikaw lang ang anak ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Nagkukonsensya nga ako, ma. Kasi naawa ako kay James. Ang bait kasi niya. Tapos ginagawa na rin naman ang lahat para sa amin. Nakikita ko naman yung determinasyon niya. Wala yung bait-bait na yan. Ang mga lalaki, pare-pareho lang naman loloko. Baka nga niloloko ka na rin niyang asawa mo eh. Hindi mo lang alam. Kaya kaysa maunahan ka niya, unahan mo na siya. Hay, lagi na lang tayong paulit-ulit, di ba? Magpakasal at sumama ka sa tunay na lalaki. Yung may pera, hindi yung hahayaan ka magtrabaho kung saan para lang makabili ng gatas ng anak ninyo. Paano kung mabuntis ka niya? Anong gagawin mo? Kawawa ka na naman dyan sa bahay niyo? Hindi ko po alam, ma. Nakukonsensya po talaga ako eh. Sus, anong konsensya? Nagpapakangtang ka nga sa ibang lalaki, di ba? Ibig sabihin lang nun, gusto mo rin ng ibang lalaki. Huwag mong isipin ang asawa mo. Lalaki lang yan. May ibang lalaki pa na kaya magbigay ng saya sa'yo. Sarap at pera. Huwag lang puro pagmamahal. Gamitin mo utak mo. Sayang ka. Ang ganda mo. Ang bata mo. O tapos magiging mahirap ka lang? Talagang kinukumbinsi ni Jeng ang kanyang anak na sumama na sa ibang lalaki. Tuwing nakikita niyang magkasama ang dalawa, lagi na lang niyang inaaway si James. Isang araw, nasa bahay lang ang mag-asawa nang may tumawag kay Maricar. Maya-maya pa, umalis si Maricar para magpunta ng banyo. Si Nikolai ang tumatawag sa kanya. Gusto nito na magpakita ng katawan sa kanya si Maricar habang magkausap sila. Ayaw pa ni Maricar nung una, pero sinabi sa kanya na magpapadala ng maraming pera ang lalaki niya. Dahil gusto rin ni Maricar ng pera, nagpakita siya ng katawan. Habang ginagawa niya yon, biglang kumatok ang kanyang asawa. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal mo naman? May kausap ka ba? Agad na pinatay ni Maricar ang tawag. Nagbihis siya, saka siya lumabas ng banyo. Bakit ang tagal mo sa loob? Parang naririnig ko na may kausap ka. Wala yun. Ano lang yun? Nanonood ako ng video, tapos sumakit yung tiyan ko. Hirap na akong dumumi eh. Hindi ka yata umiinom ng tubig eh. Sino ba yung tumawag sa'yo kanina? Bakit umalis ka? Si mama yun. Nagtatanong lang sa akin, pero okay na. Mag-CR ka ba? Hindi naman. May pagdududa na kay James, pero hindi niya ito mapunto. Hindi niya rin mahawakan ng cellphone ng asawa. Hindi niya alam ang password. Sa mga araw na sumunod, nagtataka na si James kung bakit laging may kausap ang kanyang asawa. Minsan, kahit gabi na, nakikita niya itong may kachat. Tinatanong niya kung sino yun, hindi naman pinapakita sa kanya. Sinasabi lang nito na ang kausap niya ay ang mga pinsan niyang nasa ibang bansa.
May dumarating ding pera kay Maricar na hindi niya alam kung galing ba sa kamag-anak nito. May mga bulong-bulungan na rin kasi. May mga ibang babae rin kasi na nauso ang pakikipag-usap sa mga nasa ibang bansa. Nagpapakita raw ng katawan tapos padadalhan ng malaking pera. Kinatatakot ni James na gano'n ang ginagawa ng kanyang asawa. Kaya sinubukan niyang dumulog sa kanyang biyenan. Ma, alam niyo po ba kung sino yung laging kausap ni Maricar? Naku, James! Tigilan mo nga ako! Ano na naman ba yon? Baka lang po kilala niyo. Sabi niya kasi pinsan niya. Sinabi niya na pala sa'yo na pinsan niya, ano pang problema mo? Pakiramdam ko po kasi may kakaiba eh. Tulungan niyo naman po ako. Kausapin niyo naman si Maricar. Ay, ayokong mangialam kung may problema kayong dalawa. Kayong magkasama sa bahay. Malay ko ba kung anong ginagawa ng anak ko? Siyang kausapin mo ha. Kayong dapat na umaalam kung may problema kayo. Ayokong panghimasuka ng buhay ni Maricar. Baka kapag nangialam ako sa inyo maghiwalay pa kayo. Doon ka na nga. Alam mo na ang dami kong tinatapos sa trabaho ngayon. Naglilinis ako ng bahay ko. Huwag mo kong istorbohin. Pasensya na po ma. Nagtatanong lang naman po ako. Hindi ko naman po kasi matanong ang asawa ko kasi po baka isipin niya nagdududa ako sa kanya. Ay bakit? Ito bang pagtatanong mo sa akin? Hindi ba ito pagdududa ha? Alam mong ayoko sa lahat yung pinag-iisipan mong masama ang anak ko, ha? Hindi yun malande para sabihin ko sa'yo. Ikaw ngang nakauna sa kanya, di ba? O tapos ngayon, parang lumalabas sa pinagbibintangan mo siya. Kawawa na nga siya sa buhay niya na kasama ka, tapos ganyan ka pa? Aba, ayusin mo naman ang sarili mo. Ang kapal naman ang mukha mo. Hindi naman po sa ganun ma. Minsan po kasi baka nakakakilala siya ng pwede niyang makachat. Hindi naman po masama yung tanong ko sa inyo eh. Naiirita ako sa'yo. Sinabi ko na nga umalis ka na, di ba? Ang kausap ng anak ko yung mga kamag-anak namin. Malamang nagpapadala yung tita niya kasi nga naaawa sa anak ninyo. Kung mabuti ka sanang asawa, hindi nahihingi ng tulong ang anak ko. May maibili lang ng gatas at diaper. Tapos pagdududahan mo pa. Anong klaseng lalaki ka? Hindi na lang kumibo si James. Alam niya naman na wala siyang panalo kapag ang biyenan na niya ang nagsasalita. Tuloy-tuloy kasi at masakit sa tenga. Wala rin naman siyang nakukuha na maayos na sagot kapag nagtatanong siya. Ilang araw pa ang lumipas, laging babad ang asawa sa cellphone. Hanggang sa nagtanong na siya. Be, pwede ba ako makichat sa'yo? Bakit? May cellphone ka naman, di ba? Bakit? Di ba ako pwede makairam ng phone mo? Gusto ko lang sana tignan yan. Ano bang pinalalabas mo? Akala mo ba hindi ko alam kung ano yung tinanong mo kay mama? Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, be. Kasi nagtataka lang ako, lagi ka kasi may kausap. Yung asawa ni paring Mark, may kausap na kanu yung asawa niya eh. Tapos okay lang sa kanya yung ganun. Kasi nagpapadala raw ng pera para sa pamilya nila. Kaya iniisip mo na ganun din yung ginagawa ko? Ni hindi mo man lang ba iniisip kung ano yung sakripisyo at pagtitiis ko dito sa bahay? Libangan ko na nga lang tong cellphone ko eh. Tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama. Sorry na, be. Nakakasama ka naman ng loob. Sorry na. Hindi naman kasi ganun yung ibig kong sabihin. Pati itong kasiyahan kung gusto mo pang kunin sa akin. Sige ito na. Iyon na to. Pakialaman mo na lahat. Huwag na tayo magkaroon ng privacy ha. Kung ako nga hindi ko hinahawakan ng cellphone mo eh. Malay ko ba kung ikaw pa lang may ibang kausap? Sabi nga nila, ang mga manloloko takot sa sarili nilang multo. Kapag sa partner mo, ibinibintang mo yung gawain mo, isa lang ibig sabihin nun. Takot kang gawin sa'yo yung ginagawa mo. Sorry na, hindi na talaga. Hindi ko na pakikialaman yung cellphone mo. Pasensya ka na, be. Umiyak si Maricar para lang ipakita sa kanyang asawa na masama ang loob niya sa kanilang napag-usapan. Kahit na totoo naman na may kinakausap siyang ibang lalaki. Dahil doon, hindi na siya pinakikialaman pa ng asawa. Hinahayaan na lang siya nitong gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Ilang buwan pa ang lumipas, bumalik ng Pilipinas si Nicolay. Pero 2 weeks lang daw siya rito, ma. Magpabuntis ka na ha.
Sayang ang pera. Kapag nalaman niyang buntis ka, ibig sabihin lang nun, mas malaking pera ang ipadadala niya sa atin. Tiba-tiba na naman tayo niyan. Takot kasi ako mabuntis ulit, ma. Ang sakit kaya mga anak. Ang hirap umiri. Natatakot pa ako sa ngayon. Hay, tigilan mo ako dyan. Naglandi ka nga sa mahirap tapos yan pa sa mapera. Kung nagbuntis ka sa anak ng inutil, kaya mo magbuntis sa anak ng mayaman. Huwag mo akong artehan dyan. Ano namang sasabihin ko kay James kung mawawala ako ng 2 weeks? Sa Manila raw kami pupunta ni Nikolay. Ay, di sabihin mo may trabaho ka ulit. Babalik ka naman kamo kapag natapos yun. Huwag nang maraming paliwanagan. Basta't sabihin mo kailangan nyo ng pera. Kung nakipaghiwalay ka na sa kanya, hindi ka na mahihirapan magpaalam. Sige, try ko na lang magsabi sa kanya, ma. Nagpaalam si Maricar pero ang sabi niya ay 3 araw lang. Kaya nung lumagpas na, tawag na ng tawag ang kanyang asawa. Pero sinabi niyang may nakita pa siyang isang trabaho. 2 linggo na raw pala siyang mawawala. May pera daw siyang maiuuwi para pambili nila ng ibang gamit para maipaayos ang kanilang bahay. Wala naman nang magagawa pa si James dahil naroon naman na siya. Makalipas ang 1 buwan nung umalis na si Nikolay, doon na nalaman ni Maricar na buntis siya. Kinakabahan siya dahil iba ang bilang ng linggo nung huling beses na may nangyari sa kanila ng asawa niya. Kinakabahan talaga ako, ma. Paano ko sasabihin kay James na buntis ako? Ang tanga mo talaga kahit kailang babae ka. Hindi ka ba talaga natututo sa mga payo ko sa'yo? Hindi ba sabi mo next year pa ulit uuwi si Nikolay? Pero nasabi mo na sa kanyang nabuntis ka, kaya magpapadala siya ng malaking pera? Aba, sabi mo sa asawa mo nabuntis ka sa susunod na linggo. Bilangin mo kailan huling nagtalik kayo. Ganun lang yon. Gamitan mo naman ng diskarte. Grabe na tong kasalanan ko, ma. Hindi yan kasalanan, okay? Hindi kayo kasal, kaya wala kang pananagutan doon. Buti sana kung kasal kayo, sumumpa kayo sa Diyos na kayo magkakasama. Kaya walang pagtataksil dyan. Wala kang nilabag na batas ng Diyos o ng tao. Tsaka diskarte ang tawag dyan, ha. Hindi ka naman po pwedeng sisihin ng asawa mo kung bakit mo yan nagawa, ano? Para yan sa future mo at ng anak mo. Paano kung manganak ako ng mas maaga? Di ba next month ko pa sasabihin kay James na buntis ako? Pwede mo naman sabihin na kulang sa buwan ng anak mo, di ba? Bakit ka ba natatakot? Kapag nanganak ka hiwalay naman na kayo ni James dahil makikita niya na may lahi ang anak mo. Oh, andyan naman si Nikolay na pakakasalan ka at dadaling ka sa ibang bansa, di ba? Tigilan mo ako sa arte mo, Maricar. Utak ang gamitin mo. Hanggat may napapala ka kay Nikolay, hindi mo matatawag na mali yung ginagawa mo. Nawala ang takot ni Maricar nung sinabi niya sa asawa niya na buntis siya. Tuwang-tuwa pa nga si James dahil inaakalaan niyang sa kanya ngayon. Ni wala siyang pagdadalawang isip o kaya ay pagdududa. Laging si James ang nag-aalaga sa kanyang asawa. Binibilhan niya ito ng masasarap na pagkain. Kapag naglilihi ito, lagi niyang binibigay ang gusto. Habang ang pera na padala ni Nikolay, lahat yon ay hawak ni Jeng. Binibigyan niya lang ang anak ng kung magkano lang ang kailangan nito. Sinasabi kasi na baka raw makahalata si James kapag ang dami niyang pera. Pumapayag naman ang kanyang anak dahil wala itong sariling desisyon. Isang araw, walang pasok sa trabaho si James. Nagbabalat siya ng singkamas na gusto ng kanyang asawa. Be, pababad ako ng suka, ha? Alam mo, pinaglili mo sa sukang puti at sa singkamas yung anak natin. Siguro ang puti niya paglabas niya, no? Sana lalaki yan para magkaroon na ng junior. Sana nga, be. Pero sabi nila, lalaki nga raw to. Kasi iba yung hugis ng tiyan ko nakausli Tapos ang itim pa raw nga ng batok ko. Tapos nagkaroon ako ng maraming pimples. Yun, sana nga talaga lalaki yan. Pero kahit na ano naman basta anak natin yan. Mahal na mahal ko yan. Oh, okay na tong singkamas mo. Kainin mo na. Salamat dito, be. Ano kaya ipapangalan natin sa kanya, no? Gusto mo ba yung junior? Kung lalaki man siya?
Hindi ko pa alam, be. Pero kasi parang gusto ko sana yung parang Ethan or Nathaniel. Pwede namang Ethan James, no? Oo yan, maganda yan. Ganyan na lang siguro kapag lalaki. Tapos kapag babae naman, Maria Hope. Ang ganda niyan. Pareha sila ni Baby Faith. Habang nag-uusap ang mag-asawa, dumating naman si Jeng. May mga dala siyang pinamili niya. Nak, may binili na akong vitamins mo. Tapos yung iba mo pang kailangan. Tapos yung gamit ni baby. Ang dami niyo naman pong binili, ma. May vitamins pa po siya. Ay, wag mo nga akong pakialaman. Yung vitamins na binili mo yung mumurahin lang eh. Paano magiging healthy ang apo ko niyan? Saka maglalakad ka nga tuwing umaga para hindi ka mahirapang manganak. Saan naman to nanggaling, ma? Binigay ni Nicolay na pera. Ang sabi niya sa akin, ibili ko ng gamit ng baby. Anong pinagbubulungan niyo? Ay, wala ka na doon. Basta yan, lahat yan para sa baby. May mga hindi pa ako nabibili na gamit, pero baka next month na yon. Tapos, hinanda ko na rin yung bag na gagamitin para kung manganganak ka. Lahat ng kailangan andyan na ha. Yung damit, diaper, alcohol, basta nandyan na lahat. Saan po kayo kumuha ng pera, ma? May mga lumang damit po yung anak namin. Pwede na po yun na lang din ang gamitin. Ang sabi po kasi mas magandang araw po kapag ang gagamitin namin yung nagamit na ng una naming anak. Oy, bakit ba naging kialam ka? Gusto mong paggamitin ng luma ang apo ko? Sa kung kaya naman bumili ng bago. Ayoko sa lahat yung magsusuot siya ng bigay lang. Gusto ko lahat ng gamit niya bago. Hindi naman ikaw ang gumagastos, diba? Bakit mo ba pinakikialaman to? Hindi pa naman po manganganak si Maricar ah. Bakit po ang aga? Hayaan mo na, be. Excited lang kasi si mama sa bago niyang apo. Tsaka nagbigay naman ng pera si na tita ko kaya nakabili na siya ng ganyan. Okay lang yan. Para handa pa rin tayo sa anuman mangyari, di ba? 7 months na to, kaya pwede na ako manganak anytime. Mag 8 months na nga eh. Di ba may nanganganak naman ng mas maaga? Si Aga nga 7 months yung pinanganak, diba? Kaya nga pinangalanan siyang Aga kasi nga ang aga niyang lumabas. Kaya may chance din na mapaaga akong manganak. Ganun ba yun? Palibasa, wala ka kasing alam. Kaya wag mong pakialaman kung ano ang ginagawa ko para sa anak ko, ha? Alam ko to dahil ako ang ina niya. Babae ako at ina. Doon ka sa construction. Doon ka lang naman nababagay. Yun lang naman ang alam mo sa buhay. Tumayo ka nga dyan, Maricar. Maglakad-lakad ka para hindi ka mahirapang manganak. Tama na yung kinakain mo, hindi yan healthy. Palibasa yan lang ang kayang ipakain sa'yo ng lalaki na yan eh. Lumabas ang mag-ina. Halos araw-araw silang naglalakad. Ginagawa na lang din nila yon bilang palusot na rin kung sakali man na mapapaaga ang panganganak ni Maricar. Kumpara sa kung ano ang bilang ng kanyang asawa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Nanganak sa bahay si Maricar dahil ayaw ni Jeng na dalhin ito sa ospital. Kapag dinala kasi ito sa ospital, ipapangalan kay James ang bata. Baka mahirapan pa si Nicolay na ipangalan sa kanya ang anak pagbalik nito ng Pilipinas. Ang cute-cute naman ang apo ko na yan. Kamukha ng mama niya, oh. Ay aba, ang puti naman at ang tangos ng ilong. Ang pogi naman talaga ng Ethan na yan, oy. Pogi-pogi na apo ko, oh. Baka mahalata na anak ng kanuyan, ma. Ano naman? Kanino ka ba takot? Sa chismis ng mga tao sa paligid natin? Mga dukha naman ng mga yon. Wala silang alam gawin kundi ang mag-chismis pero wala namang makain. Mga timawa. Si James kasi, ma. Hoy, isa pa rin naman ang inutil na yon. Ano naman kung mahalata niyang hindi niya anak? Kapag balik ni Nicolay, magpapakasal na kayo. Tapos aasikasuhin na rin ng papel ng bata para aalis na kayo ng bansa. Iwan mo sa akin ang isa mong anak. Tapos iwanan mo na yung walang kwentang lalaki na yon. Asawa ko rin si James, ma. Anong asawa? Hindi kayo kasal? Hindi mo matatawag na asawa kapag hindi kayo ikinasal, ha? Grabe na yung pagsisinungaling na ginawa ko. Ngayon ka pa talaga na konsensya. Bigla ko kasi siyang naiisip eh. Ang bait kasi ni James. O ano naman ang gagawin ng bait kung walang pera, hindi ba? Ang sobrang sinungaling ko na. Huwag mo nang isipin yung ganyan. Wala kang ginagawang masama.
Hindi yan pagsisinungaling. Ganun talaga ang buhay, anak. Kung para sa ikabubuti mo yan, hindi yan masama. Ang masama yung kahirapan at gutom. Minsan talaga kailangan mo magsakripisyo para sa magandang kinabukasan. At ito nang sakripisyo mo, anak. Sa una lang yan, konsensya na yan, ha? Mas marami namang masasamang tao kaysa sa'yo. Madaling madala ng mga salita ng kanyang ina si Maricar, kaya nawala na rin ang kanyang konsensya. Kahit na may pagdududa na si James, ginagamit niya ang pagmamahal para paniwalain ito sa kanyang mga kasinungalingan. Hanggang sa isang araw, umuwi si James, may dala siyang mga papel. Oh, ano naman yan? Registration para sa kasalang bayan. Magpapakasal na po kami ni Maricar. Magpapakasal? Sinabi mo rito na magpapakasal na kayo? Hindi pa naman po namin napag-uusapan, Ma. Pero may libre pong kasal eh. Gusto ko na po magpakasal kami ni Maricar. Ay, hindi. Hindi kayo magpapakasal dalawa. Lakas naman ang loob mong pakasalan ng anak ko. Tapos sa kasalang bayan pa? Ano yon? Kasal na para sa mahihirap? Ay, tigilan mo yan. Ma, bakit nyo naman po pinunit yan? Dahil hindi kayo magpapakasal. Wala akong pakialam kahit na may anak na kayo. Hindi ako papayag na doon kayo ikakasal at lalo hindi ako papayag na ikaw ang pakakasalan ng anak ko. Wala siyang mapapala sa'yo, ha? Wala kang maibibigay na kahit na ano sa kanya. Mamaya na lang natin ito pag-usapan, be. Basta sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magpapakasal dalawa hanggat nabubuhay ako. Hindi kayo maikakasal sa isa't isa. Hindi na lang muna kumibo si James dahil alam niya na kapag nagsalita siya, magkakaroon lang ng gulo sa kanilang dalawa ng biyenan. Kaya hinayaan na lang muna niya ito. Nung gabi na, silang dalawa lang ang magkasama sa kwarto kaya kinausap niya ang asawa. Kailangan ba magpakasal na agad tayo? Hindi ba pwede na mahal na lang natin ang isa't isa? Huwag na tayong magpakasal. Ang dami kayang iba dyan na kahit na ikasal na, ayun, naghihiwalay pa rin. O yung iba naman, hindi nagpapakasal pero inaabot naman ng ilang taon na nagsasama. Gusto ko na kasi magpakasal, be. Saka na lang, be. Siguro, maganda na lang tayo ng pera natin para sa susunod. Hintayin na lang natin lumaki ang mga anak natin tsaka tayo magpakasal. Alam mo, ang gusto ko kasi, yung kasal na makakalakad na yung mga anak natin para sila magdadala ng singsing. Yung ganun ba? Alam ko, kaya na yan kahit 15K kung may pera tayo. Yung hindi naman na natin iimbitahan lahat ng tao. Ang gagawin natin, yung tayo-tayo lang, pero sana kapag malalaki na ang mga anak natin. Magpakasal na sana tayo. Kasi kung ano-anong naririnig kong sinasabi ng mga kapitbahay natin eh. Na baka nasalisihan daw ako. Na baka hindi ko anak si Ethan. Bakit ba nakikinig ka sa sinasabi ng iba? Anak natin yan. Maputi lang yan dahil pinaglihi ko siya sa singkamas. Diba? Ikaw na nga nagsabi na baka maputi ang anak natin. Kahawig mo nga yung mata Tapos sa akin yung sa ilong. Gwapo lang talaga ang anak natin at inggit ang mga kapitbahay natin. Pero anak natin si Ethan. Yung tita ko nga ang puti nilang mag-asawa pero maitim yung anak nila. Kasi sa mga ninuno, ganun yon. May tinatawag sila doon. Nakalimutan ko na lang. Ayaw mo talaga magpakasal? Sa susunod na lang talaga, be. Huwag ka na malungkot. Magkakasama naman tayo sa isang bahay. Asawa naman kita. Kahit na anong pilit ni James sa kanyang asawa, hindi niya ito napapayag na pakasalan siya. Ang hindi niya alam ay nakahanda na pala ang kasal ni na Maricar at Nicolay. Nagpaalam lang si Maricar na may pupuntahan sila ng kanyang ina kaya mawawala siya ng 2 araw. Pero nagpakasal na pala ito. Bayaran na lang natin yung 2 witness para hindi nila masabi sa asawa-asawahan mo. Ay, sa bagay, hindi naman nila kilala si James. Tama ba itong ginawa ko, Ma? Tama yan. Dadalhin ka na ng asawa mo sa bansa na may snow. Di ba yun naman ang gusto mo dati pa? Okay na yan. Kapag naasikaso na yung papel mo at sasama ka na sa kanya papunta ng ibang bansa, iwan mo na si James. Wala namang kwentang lalaki na yon. Parang hindi rin nagpoproseso sa utak ko yung nangyayari, Ma.
Iniisip ko talaga na mali itong ginagawa ko. Kawawa naman si James. Paulit-ulit na lang tayo sa ganyang sinasabi mo. O tapos na kayo ng lalaki na yon. Wala na, okay? May asawa ka na. Kasal ka na. Inaasikaso na yung papel ninyo ng anak mo. O yung isang anak mo. Sa akin mo iwan. Maraming pera ang asawa mo. Magagawa ng paraan yan kung kukunin din kami papunta ng ibang bansa. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Ginusto mo rin naman yan. Masasanay ka rin. Paano ko sasabihin kay James? Wag mo nang sabihin sa kanya. Hayaan mo na lang siya. Basta bigla kang umalis at iwan siya. Kasalanan na ngayon kung bakit ganon. Dahil nga mahirap siya. Ayaw mo bang tumira sa magandang bahay? Kumain ng masasarap na pagkain? Ayaw mo bang makapag-aral sa magandang eskwela ang anak mo? Gusto ko naman yun, Ma. Ibig sabihin, para yun kay Nikolay. Ha? Sa kanya mo lang yun makukuha. Basta, gawan natin ang paraan para makuha ko rin ang panganay ko, ha? Oo, lahat yan magagawa ng paraan basta't may pera. Lahat naman ng bagay madaling kumilos basta't tamang halaga. Makukuha mo rin ang anak mo, basta wag mong iiwan si Nikolay. Bigay mong lahat ng gusto niyan. Ikaw lang naman ang kailangan niyan eh. Ilang araw na hindi umuwi ang mag-ina kasama ang dalawang bata. Nung bumalik sila ng bahay, nagtanong agad si James. Pero imbes na si Maricar ang magsalita, ang kanyang ina ang unang nagalit kay James. Nagtatanong lang naman po ako, Ma. Bakit naman po nagagalit kayo? Paano namang hindi ako magagalit sa'yo? Alam mo na ngang ang dami naming inaasikaso para sa mga bata ganyan ka pa. Pinapagawa na nga ng birth certificate ang mga bata. Bakit po hindi ako kasama? Malamang, kailangan mong magtrabaho. Hindi pa naman naaasikaso dahil kailangan ng pirma mo. Tapos nagpunta kami dun sa bahay ng tita niya. Humingi kami ng tulong para may pangkain ng mga bata. Ano, kaya mo bang ibigay lahat ng pangangailangan nila? 2 na anak ninyo. Hindi mo kayang lahat yung buhayin. At hindi rin naman ako papayag na walang kakainin ng mga apo at ang anak ko, ano? Huwag na tayong mag-usap ngayon. Inaantok na talaga ako. Natagtag ako sa biyahe. Sige na anak, matulog ka na. Huwag kang magulo dyan, ha James? Simula noon, hindi na mapakali si James. May nararamdaman siyang kakaiba pero hindi niya masabi sa asawa. Alam niyang may hindi maayos sa kanilang relasyon. Hanggang sa palagi na niyang tinatanong si Maricar. May mga pagkakataon pang muntikan na niyang mahuli ang ginagawa ng asawa, pero dahil pinagtatakpan ng ina ni Maricar ang kasalanan niya, walang makumpirma si James. Hanggang sa nagsabi na si Maricar sa ina. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Ma. Sasabihin ko na ba kay James? Kaso natatakot ako eh. Paano kung hindi niya matanggap? Baka mamaya bigla niya kaming saktan ng mga bata. Huwag kang mag-alala. May ginawa na ako. Anong ginawa mo? Di pinakulam ko si James. Po? Ma, alam mo naman na masama yun. Hindi yun masama. Lalo na kung para yun sa ikabubuti natin. Kapag wala na siyang pakinabang at least alam na natin kung anong gagawin mo, di ba? Hindi ko naman siya ipapapatay. Kumbaga maghihirap lang siya sa buhay. Ganon. O kaya magkakasakit siya. Tapos kapag baldado na siya, siguro naman pakakawalan na niya kayo. Kasi hindi naman niya kaya ng buhayin pang mga bata at ikaw. Di wala na siyang masisisi kung maiiwan siya mag-isa. Kawawa naman siya, Ma. Mas maawa ka sa sarili mo kapag ikaw ang nagutom at ang anak ninyo. Pupunta na kayo ng ibang bansa. Alam mo, inaasikaso na ng asawa mong pag-alis ninyo. O yung asawa mo, ha? Yung totoo mong asawa. Hindi ang asawa-asawahan dahil lang sa nakatira sa isang bubong. Sana walang masyadong mangyari kay James. Kawawa siya kapag nagkasakit siya. Sino na mag-aalaga sa kanya, di ba? Ngayon pa lang naiisip ko na kapag mag-isa na lang siya sa buhay paano siya kakain nun? Hindi naman yun maaalagaan ng mga kapatid niya. Kasi wala ring perang mga yun. Nangangalakan lang sila. Ay sus, puro ka naman ganyan. Kapag nasa ibang bansa ka na, wag mo nang iisipin ang lalaki na yon. Ang pagtuunan mo ng pansin ng asawa mo at ang pamilya ninyo.
Ayokong kapag nasa ibang bansa ka, wala kang ibang itatanong sa akin kundi ang inuutil na James na yan. Ilang araw pa ang lumipas, hinihintay ni Jeng na tumalab kay James ang kulam. Ngunit walang nangyayari. Lagi siyang nasa bahay nila para abangan kung magkakasakit siya. Pero sobrang sigla ni James. Hanggang sa isang araw, bigla na lang naubo si Jeng. Walang hinto, parang kakapusin ang kanyang hininga. May katagalan yun, kaya natakot ang anak niya. Ano ma? Kamusta ka na po? Medyo okay na. Grabe ang sakit ng dibdib ko kanina. Animal naman Bakit naman bigla akong naubo? Baka po sa usok? Wala namang usok. Ayan na naman. Hindi ko na naman... Hindi na naman ako makahinga. Huwag ka na muna magsalita, ma. Ay, bakit kaya ganyan ka? Bukas nga magpunta ka sa ospital. Hinihintay ko magkasakit yung James na yun. Ay, animal. Walang ibang ginawa si Jeng kundi ang umubo. Walang katapusan. Titigil lang saglit pero hirap siyang huminga. Nagpunta siya sa ospital. Wala namang ibang nakita maliban sa ubo niyang sakit. Binigyan siya ng gamot. Pero kahit na uminom siya, hindi pa rin napipigilan ang pag-ubo niya. Minsan tumitigil pero kapag bumalik, malala naman ang nangyayari. Kinukulam ata ako ng animal na yun Hindi naman po mangkukulam si James. Ay baka galit sa akin. Ay, Diyos ko po. Bakit ako nagkakaganito? Huwag ka na kasi masyadong magsalita, ma. Halos 2 linggo ng ganon ang nararamdaman ni Jeng. Hindi na rin niya maalagaan ang mga apo niya, kaya si Maricar na ang gumagawa noon sa kanyang 2 anak. Hirap na hirap siya dahil walang tulong ng ina. Hindi kasi siya sanay na siya lang talaga ang nag-aalaga sa mga anak niya, lalo na parehas na mga bata pa. Makulit at malikot pa ang panganay niya. Maghapon ang naghihintay si Maricar na umuwi ang asawa, pero gabi na ito nakarating ng bahay. Unang beses na ganong oras umuwi si James. Madalas kasi na nagmamadali siyang umuwi ng bahay para makita at makasama ang kanyang pamilya. Bakit gabi ka na umuwi? Saan ka galing? May pakialam ka pa pala sa akin? Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako tinarantado? Ano bang sinasabi mo? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako ginanito? Okay ka lang ba? Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. Lasing ka ba? Nakainom ka ba? Hayaan mo, hindi ko naman kayo guguluhin Hindi ko na siguro itatanong kung bakit. Kasi hindi mo rin naman naaminin yung ginawa mo. Kukunin ko ang anak natin dahil kawawa lang siya kapag iniwan mo. Kasama yung anak mo at ng kanu mo. Wala akong alam dyan. Hindi mo talaga aaminin, Ito, tignan mo tong litrato nyo. Diba yan yung picture nyo nung kasal nyo? Ang saya nyong pamilya. Saan mo nakuha yan? Wala ka na ron kung saan ko yan nakuha. Hindi kita aawayin. Pero ang sakit. Alam mong ginagawa ko naman lahat para sa'yo, di ba? Para sa inyo ng anak natin. Alam ko naman na mahirap ang buhay. Hindi lang naman ikaw nahihirapan Mas lalo ako. Kasi lagi kong iniisip na wala akong kwentang lalaki. Dahil hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay. Pero wala Ganun talaga. Hindi naman kita masisisi kung gusto mo at ng mama mo na doon ka mapunta sa mas mayamang lalaki. Iisa lang ang hiling ko. Sana makita mo isa sa kanya. Kaya mo, kahit kailan, hindi ko kayo kukulitin. Pero kukunin ko ang anak ko. Sorry. Sorry. Oh, bakit umiiyak ka rin? Baka isipin pa ng mga tao na ako'y nanakit sa'yo. Ginawa mo yan. Bakit hihingi ka ng tawad sa akin? Ang tagal mo nang ang ginagawa yan, di ba?
Baka akala mo hindi ka mahuhuli. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Gusto ko lang magkaroon ng magandang buhay. Mahal na mahal kita. Hindi yan yung pagmamahal na alam ko. Sorry din kung hindi ko naibigay yung gusto mo. Ang alam ko lang, ngayon maibibigay ko na kung ano yun. Ang lumayo ako ng kusa. Hindi kita aawayin. Hindi kita sisiraan. Kasi mahal kita eh. Hindi ko kaya makita ng ibang tao na may mali sa'yo. Kaya kahit na ako na lang ang siraan mo sa iba, basta wag lang pumangit ang tingin nila sa'yo. Sana maging masaya ka sa pinipili mo. Ito na lang yung hangganan ng pagmamahal na kaya ko ibigay sa'yo. Itong paglaya mo. Kasi ito naman yung pagmamahal, di ba? Yung nagpapalaya. Tahimik lang si James habang si Maricar ay iyak ng iyak. Ayaw niyang makipaghiwalay pero ayaw nang manatili ni James. Sinasabi niyang natapakan na ang pagkatao niya. Wala nang dahilan para manatili. Dahil kasal na si Maricar, wala nang dapat na paliwanag doon. Hindi siya naniniwala sa sinasabi sa kanya ni Maricar na mahal pa siya nito. Dahil ang pagmamahal ay hindi mapanlinlang at hindi nananakit ng ganon. Naghihintay lang ng sahod si James bago sila aalis ng kanyang anak. Nung nalaman niyo ni Jeng, tuwang-tuwa siya pero hindi maalis ang sakit niya. Iwan mo ang apo ko. Hindi ko iiwan ang anak ko. May sarili kang apo. Hindi mo apo ang anak ko. Ay, lumalabas din ang sama ng ugali mo. At ngayon, ganyan ka na makipag-usap sa akin. Paano po ba dapat? Dapat ba ako lumuhod sa inyo habang nakikipag-usap? Hindi naman tayo magkamag-anak eh. Hindi naman ako makikipagpilitan pa sa inyo. Hindi ko naman naaagawin si Maricar sa asawa niya. Basta kailangan ko ang anak ko. Hindi pwedeng sa kamay ng masasamang tao mapunta ang anak ko. Ay, grabe sakit ng dibdib ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Para siguro hindi ka na makapagsalita na maayos. Para matahimik ka na. Ang tagal mo ba naman akong pinagsasalitaan ng hindi maganda eh. Bastos ka na. Baka ipakulam kita. May proteksyon naman. Matagal na akong binigyan ng proteksyon ng lola ko. Kaya kahit na anong kulam, barang o anong masasamang gawin nyo, hindi ako tatablan yan. Babalik lang din sa inyo kung anong ginawa nyo sa akin. Baka nga kaya ganyan ka dahil bumalik sa'yo ang kulam. Ano? Buti nga sa'yo. Hindi mo naman ako kailangan ipakulam pa eh. Kung sinabi nyo sa akin na kasal na si Maricar, aalis naman ako. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko. Nakaarma ka tuloy. Hindi na nakapagsalita pa si Jeng. Ubo siya ng ubo. Hirap na huminga kaya kinakalampag niya ang kanyang dibdib. Hinahayaan lang siya ni James. Ilang araw pa ang lumipas, lumapit si Jeng sa albularyo. Ginamot siya nung una pero doble naman ang bumalik sa kanya. Kahit na anong gawin niya, walang nangyayari sa kanya. Gusto nga niyang ipaulit ang kulam kay James pero binalaan siya na baka mamatay siya kapag may isang balik kulam pa ang tatama sa kanya. Dahil sa takot niya, hininto na lang niya. Hinayaan na lang niya si James. Umalis na rin naman ito. Walang paalam sa kanila. Walang sabi-sabi. Kahit na si Maricar, hindi niya alam kung saan na nagpunta si James kasama ang anak nila. Wala na ring iniwan na kahit na anong baka si James. Tila ba naglaho siya sa buhay ng dati niyang asawa. Katulad kung paano ba siya nais na mawala nito sa buhay niya. Animal talaga na ubo to. Buisit na lalaki kasi yun eh. Kaya pala may kakaiba siyang tattoo sa likod niya. Baka yun yung sinasabi niya na protection niya na gawa ng lola niya. Naalala ko kasi yung lola niya eh. Ang dami ring tattoo na kakaibang simbolo. May pagkademonyo palang hayop na yun. Mabuti na lang at umalis na siya. Nagiging payapa at masaya ka na sa buhay mo. O ano bang sabi ni Nikolay? Pwede na raw kaming umalis sa susunod na buwan. Yung ticket at visa ata ang inaasikaso niya.
Hindi ko pa alam, pero malapit na raw kami pumunta doon. Ay sayang, hindi ako makakasama. Pero okay lang yon. Ang mahalaga sa akin magiging maayos na kayo ng apo ko. Hindi lang talaga mawala sa isip ko yung isa kong anak, Ma. Sana okay lang siya. Sana kapag laki niya, hindi siya magalit sa akin. Hindi ko kasi alam kung magkikita pa ba kaming dalawa o baka hindi na. Pero miss na miss ko na talaga siya. Sana may isang pagkakataon, kahit hindi man ngayon, magtagpo pa ulit ang landas namin. Huwag mo nang isipin yon. Nasa tatay niya yon. Hindi magagalit ang anak mo sa'yo. Mas magagalit siya sa tatay niya dahil nagkaroon siya ng ganung buhay. Na kung hindi siya kinuha, baka nasa ibang bansa na rin siya. Kinakabahan nga ako Kasi ngayon lang talaga kami magsasama ni Nicolay ng matagal. Yung makakasama ko siya sa iisang bahay. Paano kung kakaiba ang ugali niya? Yung iba kasi, ang sabi nila, nag-iiba ang ugali ng kano kapag kasama na nila sa bahay. Iba pa rin daw talaga kapag Pinoy ang napapangasawa. Kasi parang hindi raw marunong magmahal yung mga kano. Huwag ka nga magpapaniwala sa mga yon. Sana nga po, Ma, maging maayos ang buhay ko kasama si Nicolay. Ayokong pagsisihan lahat ng desisyon ko sa buhay. Aba, ay dapat lang. Mayaman yon. Kaya ibigay ang lahat ng gusto mo. Huwag mo kasing isipin yung James na inutil na yon, ha? Walang mangyayari sa buhay nun. Wala yung pinag-aralan. Kaya wala siyang mararating sa buhay. Kapag naging maayos ako, kukunin ko sa kanyang apo ko. Kinakabahan at natatakot si Maricar na sumama kay Nicolay pero wala na siyang magagawa dahil kasal na siya. May anak na sila at iniwan na rin siya ni James. Kahit na magsisi pa siya, wala na siyang pagpipilian pa. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ni Maricar. Sinasaktan na siya ng kanyang asawa. Kailangan lahat ng sasabihin ni Nicolay ay susundin niya. Nagmamakaawa na rin siya sa kanyang ina na gusto na niyang umuwi. Pero lagi lang sinasabi ni Jeng na tiisin na lang niya. Ang mahalaga ay may pera si Nicolay. May maganda silang bahay. May masarap silang pagkain. Lagi rin pinapamukha sa kanya na wala siyang ibang pakinabang, maliban na lang sa nabibigyan niya ng anak si Nicolay. 4 na taon yung tiniis ni Maricar. Nagkaroon din sila ng isa pang anak at buntis na naman siya sa pangatlo. Pero kahit nabuntis siya, nagiging kasambahay siya sa bahay nila. Minsan ay sinasaktan pa rin siya ng asawa. Hanggang sa isang araw, nalaman ni Maricar na may babae si Nicolay. Umiiyak siyang tumawag sa ina. Ma, paano to? Ayoko na rito, Ma. Sige na, Ma. Tulungan mo na akong makauwi. Ayoko na rito, Ma. Nung kasama ko si James, kahit na kailan hindi niya ako sinaktan. Kahit nung nalaman niyang malalaki ako, na hindi niya ako pinagtaasan ng boses. Ma, ayoko na rito, Ma. Huwag kang maarte dyan. Basta't napapakain at nabibigyan ka ng pera ng asawa mo. Normal sa mga lalaki magloko. Ay, kahit naman siguro si James ay niloko ka nun. Hindi niya nang sinabi. Hindi mo lang di siya nahuli. Hindi naman ganun si James Pinagsisisihan kong hindi ko siya pinahalagahan. Pinagsisisihan kong nakinig ako sa inyo. Pinagsisisihan ko na naging mukha akong pera. Ngayon, wala na akong taka sa buhay na ganito. Kung sana minahal ko na lang ang asawa ko at ang buhay na kaya niyang ibigay sa akin. Mukhang masaya ako ngayon. Hindi ko akalaing ganito ang karma ko. Karma natin. Ikaw, hindi ka na gumaling-galing. Tapos ako, hindi na naging masaya kahit na kailan. Walang nakarma sa atin, ha? Tandaan mo, malaking pakinabang mo sa asawa mo ngayon.
Ni hindi mo nga alam kung anong buhay ni James. Baka yung anak mo doon nangangalakal na lang. Masaya ang buhay ni James at ng anak ko, Ma. Nakita ko ang Facebook niya. Nakita ko may bago na siyang asawa. May isa silang anak. Tanggap ng babae ang anak namin. Mahal niya si James kahit na mahirap lang siya. Binibigay din ni James yung pagmamahal at sakripisyo na gusto ng isang babae. Habang ako, pinagdurusahan ko lahat ng maling desisyong nagawa ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ito ang pipiliin ko. Kung sana nakinig ako at nanindigan sa sarili ko, hindi sana ako nagdurusa ng ganito. Maayos sana ang buhay ko. Kahit na anong sabihin ni Maricar, wala naman na siyang magagawa. Hindi na siya makakatakas. Hindi na siya magiging masaya kahit na kailan. Dahil ang saya na meron siya, kasamang nawala ni James. Ang dami niyang pagsisisi na hindi na niya magagawang maitama pa. Sa ngayon, hindi pa rin gumagaling si Jeng. Mag-isa lang siya sa bahay. Walang nag-aalaga kahit matanda na siya at may sakit. Tumigil na rin si Nicolay na bigyan siya ng pera. Habang si Maricar naman, laging nagsisisi at miserable ang buhay sa piling ng lalaking ipinalit niya kay James. Habang ang dati niyang kinakasama, masaya ang buhay ngayon kapiling ang bago niyang asawa. Nakikita pa rin ni Maricar ang mga post ni James. Malaki na ang panganay nila. Lumaki itong mabait, pero kahit na ganon, wala pa ring lakas ng loob si Maricar na magpakilala sa anak. Lalo pa at nakikita niyang parabang tunay na anak ang turing dito ng asawa ni James. Ang lalaking iniisip nilang walang mararating sa buhay, umasenso na ngayon. Habang ang langit na inaakala ni Maricar, isang impyerno pala. Isang desisyon na panghabang buhay siyang nakakulong. Sadya talagang walang magandang naidudulot ang pakikinig sa konsentidor. Hindi kanya dinadala sa tuwid na landas, kundi sa lugar kung saan paulit-ulit kang mapapahamak. Lalo na kung ang konsentidor ay isang ina. Isang taong inaasahang gagabay, ngunit sa halip ay siyang unang nagtuturo kung paano umiwas sa tama. Ang mga konsentidor ay nagbabaluktot ng konsensya at moralidad hanggang sa ang kasalanan ay nagmimistulang diskarte at ang pananakit sa kapwa ay magmumukhang paraan ng pag-ahon. Sadya talagang masama ang konsentidor na ina, lalo na at hindi niya hinahayaan ang anak na matuto ng tama. Binubulag niya ito sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at responsibilidad. Ginagamit niya ang pagiging ina hindi para magprotekta kundi para kontrolin, para hubugin ang anak ayon sa sariling pangarap at kasakiman. At kapag dumating ang kaparusahan, ang anak ang haharap sa sakit habang ang inang konsentidor ay mananatiling may palusot. Hindi lahat ng payo ng magulang ay dapat sundin, lalo na kung inilalayo ka nito sa konsensya mo. Ang tunay na gabay ay hindi nagtuturo kung paano umiwas sa mali, kundi kung paano humarap sa tama kahit mahirap. Tandaan na ang konsentidor ay maaaring magmukhang kakampi sa simula, ngunit sa huli, ikaw lang din ang magdurusa at magbabayad ng karampatang karma. Kaya dapat may kakayahan ng isang tao na magkaroon ng sariling desisyon. Hayaan na magbigay ng gabay ang magulang, ngunit huwag iasa ang desisyon sa buhay. Kayo ba mga apo, nakakilala na rin ba kayo ng ina na nagdala ng kapahamakan sa kanilang anak dahil lang sa pangungunsinti? Kung kayo ay may kwentong maibabahagi o may opinyon, maaari niyong ibahagi yan sa amin. Naway nakapagdala ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Razel Kimpo, Mia Tayaban, Jess from Pulilan, Bulacan, Ronalyn Balatukan, Senon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales, Gracia Balitaan, Evelyn Abong Carbakil, Eden Parducho, Gael,
Edna Mercado, MK Wang, Nancy De Los Santos, Edward Tulo, Ana Hilwa, Imelda Curato, Dennis Diga, Bianca Cruz, Raquel Fernandez, Melanie Braza, Jonah Gimoto. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa araw-araw ninyong pakikinig, mga apo.